Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang bardagulan Senator Raffy Tulfo versus Governor Gwen Garcia ng Cebu. Ito, may post si Sas Rugando Sasot. Isinare niya ang post ng Freeman at saka video. So sabi ni Sas is bardagulan Tulfo versus Gwen. Kaya sino kaya matirang matibay? Sino ang mananalo sa dalawa? Okay, basahin ko muna yung post ng Freeman, then yung video. Mga pahayag ni Governor Gwen Garcia laban kay Senator Raffy Tulfo. Okay, Freeman, what's being senator does not make you above the law. Ito po ang pahayag ni Governor Gwen Garcia. Cebu Governor Gwendolyn Garcia hit Senator Raffy Tulfo anew, pointing out how the senator failed to treat heads of government agencies and ordinary people with respect following his recent surprise inspection at the Cebu North Bus Terminal, where he cited several concerns about its buses and facilities. Okay. Si Senator Tulfo, siya ang chairman ng Committee on Transportation sa Senado. So, surprise inspection sa Cebu. Alam niyo naman yung style Tulfo, mga medyo na-offend ang mga bus drivers, mga empleyado sa bus terminal, yung mga in charge sa CR, alam mo na, parang siya na yung governor doon. Siya, alalahanin nyo, lawmaker lang siya. Akala mo siya na yung batas. Kaya ito ang reklamo ni Governor Gwen Garcia, being a senator does not make you above the law. So ito yung statement ng gobernadora. Being senator of the country, of the land, does not make you above the law and does not give you license to just barge in with little knowledge about what the situation is. Worse, with little knowledge of the law, says Garcia. You don't treat ordinary people like that, whether driver of a bus or a mere cashier who do not dictate policies anyway. So that just give you an inkling of what the character of the senator is. Kita dito ang pagkatao ng Senator Tulfo. Sabi ni So wala na, sirang-sira na ang mga Tulfo sa Cebu. Kung matuloy ang 2028 na pagtakbo ni Senator Tulfo, meron na siyang lamat sa Cebu. Remember, the number one vote-rich province in the world is Cebu. Hindi natin makakaila yan. Kaya nung 2022 national election, panalong-panalo ang unity team sa Cebu dahil maganda pa ang samahang Marcos Duterte noon. So I don't know sa 2028 kung sinong maglaban-laban. BP Sara, Tulfo, Romualdez, kanino kaya papanig si Governor Gwen Garcia kung mananalo siya? Palagay ko mananalo pa rin itong si Gwen Garcia kasi yung Pam Barracudo parang alanganin. Okay, so ito. Mga pahayag ng gobernadora laban kay Senator Tulfo. Pakinggan natin. How can you be effectively working when you cannot even treat government agencies with the same respect that you would expect yourself to be treated? Being senator of the country, of the land, does not make you above the law and does not give you license to just barge in with little knowledge about what the situation is. Worse, with little knowledge of the law. Barge in and berate government agencies. Worse, huwag mo naluoy atong driver. Ang driver atong bus. Ang employee that was manning, we go to the north, manning the CRs.
Ingon na siya mo treat ng ordinaryo nga mga tao. Ako, mas mangaway pa na ko ano yung mga RDs. Kaysa ingon ana ang akong pagtrata ng mga empleyado lang itaw nga di gali makatubang sa eksakto kay itaw na ginabuhi ra na soldado ra na sila. You don't treat ordinary people like that, whether driver of a bus or a mere cashier who do not dictate policies anyway. So that just gives you an inkling of what the character of this senator is. Sure, he's very popular because he gets all of this media mileage. I'd rather not be popular, but I'd rather do it the right way. And I'd rather do it in a collaborative, coordinated, let's join hands together way because not one single person can do it alone. Maybe to get media mileage. Oh, siya, can do that. But you think he'd be effective as chairman of the Committee of Transportation when he has already, there is a Cebu, antagonized our agencies, including me. So, kahapon ata, the other day, yung surprise pagbisita ni Senator Tulfo sa bus station. At yun nga, lumalabas dito, pinagalitan niya mga bus driver, yung mga in charge sa CR. Alam niyo naman, that's the usual style Tulfo. So, yun, magiging presidente natin, sige lang, tignan natin. Kailang, tingin ko hindi sila magsilbi kay BP Inday Sara. Basta importante, panalunin muna natin mga kandidato na maka-Duterte ngayong eleksyon. Yun ang immediate goal natin. Para pagdating sa impeachment trial, makakuha tayo ng 9 or 10 senators na mag-acquit kay BP Sara para makatakbo siyang presidente sa 2028. Kaya ako, Duterte plus 2. So, sino yung plus 2 ko? Sumusunod ako sa wisdom, sa strategy ni Tatay Digong and BP Sara. Amy Marcos and Camille Villar. Yun ang akin. Wow, no more question. So, kayo, may kalayaan kayo. Sino yung plus 2 ninyo? Kung ayaw nyo kay Senator Amy at Camille Villar, you can do it your own. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang natagaan na mo Ogero. So, Sir, siya gid ang nagdala. eh wala man akong bana sir, di ako na lang. Ikaw na lang ang nagdala. Ug muna ni ang balay sa natagaan na mo Ogero. Nangaputol na og dako na gid kaayo buslot. So karon mag-atop na gid ni sila. O karon unsa imong ikasulti nga karon nindot na kayo ang imong atop ug
nawala na tong mga daot nga imong yero kay napulian na og nindot na nga atop. Salamat kay sa Ginoo og sa naglantaw sa YouTube ug sa kuan mag-video sa naghatag sa sen. Salamat kaayo nga nagdaan ang dito sa makulanan. Oo. So salamat kay sa tanan. God bless. Oh, sige, salamat.